Just to get it, here we go. Drafting phase na para sa game number 1. Blue side, red side, both of these teams are looking to bring glory once again to their country. And we're gonna start it off with both of the gold laners band. Bruno and Granger, nakita ng dalawang kupunan na ito kung ano ang gaano kalaki or gaano kabigat ang impact na dinadala nito sa laro. So they're gonna have to think of something else here. It's sayang, pero ito magandang testing phase to din as well. Para sa kaninang dalawa, kamusta ang hero pool natin? What is the top flex for both Kelra and Aaron Shiki? Kasi we hate to say it, or we love to say it rather, but these guys really are the main cores of their composite or their respective teams. Malayo yung performance nila Aaron Shiki when like with other players. They really do alam mo yun, sobrang sila yung contrast talaga. Yin and yang tong dalawang to. Yeah, I agree. In addition, you can also take note of the bans na meron dito ang Team Liquid Indonesia. They're removing the Luyi na gagamitin ng Super Fritz also because they're trying to add the option na pwedeng mag-glue itong si Aran kasi pag nag-split-split ka parang mas maraming access dun sa passive ng Luyi when it happens. So the idea for them is to try to do something else here. Team Liquid Indonesia, kukuhanan at bibigyan nila ng Suyu itong si Fabian. Meanwhile, on the other side, you still have the Hilda available. You can also pick up an Eve na ginagamit din naman ni Super Friends. The only worry is that they could slow down pagdating doon sa mga initiations na binibigay ni Suyu. So I think an Eve or a Hylos would be ideal here para sa kanila. But instead, it's gonna be the Cho relying on that flexibility. But there's the Eve, a comfortable pick para kay Super Friends. And so far, the Hylos still will remain a very powerful pick dito. Although Valentina hindi malayo para dito sa TLID. But the Matilda's gonna be open, and of course, very much classic for them, Hilda coming into play to the sisters. Yeah, that's gonna be the worry now para dito sa Fnatic Onyx Philippines kasi may access na ngayon ang Team Liquid Indonesia doon sa backline, specifically the real world manipulation na gusto nilang ibigay. So if you're Fnatic Onyx Philippines, you're gonna have to give like a bit of a more agile hero, yung kayang makapag-dash away na hero para kay Kelra, maybe the Beatrix, maybe the Harith, or some heroes like that na kayang alagaan yung mga sarili nila that wouldn't really rely on other tanky supports for them to stay alive. Kasi yun talagang kailangan nating alalahanin as of the moment. But a Fnatic Onyx Philippines hero could be very ideal para dito ngayon kay King Kong, and that is gonna be the alpha. It's, you know, gonna match up against the Suyu pretty well, pero kailangan din nila ng paraan para makatakas. Hindi, pinag-uusapan natin kanina, di ba? Like, we were talking about kay Coach Ark. Like, we were asking him way before, nung medyo bago-bago Suyo, what's the answer gonna be? You know what? Huwag mo na pag-isipan masyado. Try this hero. The alpha looks really good here. And once more, both gold laners still on the field. Yun ang super interesting dito. I feel like there's a lot of other options here. Posible nating tingnan dito. We were talking about the Harith a while ago, but instead, they're gonna be the ones to ban it out. Merong first pick ang Fnatic Onyx Philippines sa second phase ng ating draft. Kadalasan, ang ginagawa naman ng Onyx is that they pick the Cho for flexibility, tapos pipili sila ng Kali. That already is a threat that was eliminated now by Team Liquid Indonesia. Fnatic Onyx Philippines, they're still missing on that mid laner. Team Liquid Indonesia still missing on that mid laner, and a total of 1, 2, 3 heroes have already been removed. That's the Eve, the Zushin, and the Luyi. They could still go for a Farsa if you ask me, dahil medyo mahihirapan na umabot doon sa dulo yung Cho, given that there's already like damage output na kailangan niya kaharapin mula nung una pa lang with the Hilda and the Suyu involved. Yeah, and Valentina's still on the table. Pero ewan ko pag-iisipan ba nila na mag-ban out ng gold lane dito. Kasi kung yung TLID, para mag-aabala pa ba ako mag-ban ng gold? Obviously, we still have Moskov. Natan is also a possibility here for both these players. And that's gonna be next on the chopping block. So that is both heroes coming in from Kirk and Brusco na tinanggal
ng kanilang kupunan. Maybe a Beatrix would be ideal here para sa side ng Fnatic Onyx Philippines, but you're gonna have to be really careful here sa kung ano yung magiging idea nila. The Edith would have been so good for this composition, pero tinanggal yan ngayon ng TLID. So they're probably looking for another option na pwedeng gamitin ng Fnatic Onyx Philippines dito. And you were mentioning a while ago yung hero pool na meron itong si Kirk or si Brusco, depende kung ano ang magiging ruta na gusto nilang gawin. Hylos is possible here. Or there's the Beatrix Yup. you mentioned. Oh my goodness. We're gonna see Kelra play Beatrix. This is gonna be a treat. I've always loved. Isa sa mga pinakaunang hero na napamangha ako kay Kelra. Yeah, and in addition, kinailangan nilang pumikap kaagad ng Beatrix kasi nagkakaubusan na ng mga gold gainers. I mean, you had the Harith banned out, Granger and Bruno ay natanggal na rin. So maybe you could go for even a carry or like something that Natan, would really be Moskov. okay. Natan would be okay. Moskov would be okay as well para lang ma-caught off guard mo ang side ng Fnatic Onyx Philippines in different positions. So there it is, ang Moskov na gagamitin ngayon nitong si Aaron Shiki. Final pick para sa TLID on this one. We're gonna get another burst mage on the mid. Valentina, Paramis, something The falling that can stars keep brought us here. aligned. There it is. Novaria! Now this Wow. is a possible scenario. Now, if you are Fnatic Onyx Philippines, the idea for you is to try to find someone para maabot mo yung nasa likuran. Kasi you're gonna be facing a really tanky trio here. That's the Hilda, Matilda, and yung Suyu. So the Cho might be ideal for them to reach the back line, pero kailangan pa ng isa pa so that the Cho's life ay hindi talaga masayang ng sobra. Final pick para sa Fnatic Onyx Philippines, we are still waiting for it as we speak. Yung Cho, hindi pa tayo sigurado sa kung ano yung magiging galaw. But the CC is the final pick ngayon para sa Fnatic Onyx Philippines. It's gonna be matching up kontra kay Aran with the Hilda. So rotations are gonna be really crucial in this matchup. The rematch, the fated rematch begins. The Filipino and Indonesian faithfuls ay matagal nang hinihintay ang laban na to. But now, we start the engagement. Casters, pasok. Pilipinas, magsisimula na ang mahabang gabi ng labanan ng Fnatic Onyx Philippines at pati na rin ang Team Liquid. Kami ang magiging casters nyo, nga pala si Umi. Kasama dito si Burrito na maghahatid sa inyo ng aksyon. Napakalapit na. Malapit na nga tayo mag-loading sa in-game, Burrito. Yun nga, at malapit na rin nating masaksihan ang unang laban para sa gabing ito or pinakahuling laban pala sa gabing ito, Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid ID. Marami na sa comment section, malamang marami ng mga nagdidiskusyon dyan tungkol sa mga picks and bans ng mga players na to. Marami na nga nagpapaka-analyst dyan. Sinasabi nila yung Novaria nagbabalik. Kanina nakakita tayo ng Kadita and this time the Novaria making its entrance sa first game. At pati na rin of course yung response dito ng Fnatic Onyx na naglabas ng CC against a very tight XP lane matchup. No? Kung tignan natin yung banning phase kanina, medyo naipit si Kirk. Okay, may ibig talaga naganap doon. And for me naman, no, para sa Fnatic Onyx Philippines, ramdam nila na Oo. kahit saan naman natin ilagay itong Cho, okay lang eh. Pero ang kinonsidera nila dito, yung laning na kayang tumapat. No, kasi ngayon parang iba na ang nagiging rotation eh. Di ba Oo. parang napapansin natin sa Team Liquid, yung mid lane nila, dapat ay pumupunta na sa XP lane. At doon na nga ata nagsisimula at bumabalik lang sa regular na programming kapag dumating na yung unang pagong. Pero sa ngayon hindi pa natin nakikita yung real effects niyan. Si Aran ata ay bibigyan. Naku, pinupuruan siya dito. Nagamit na rin kagad yung Revitalize. So, may magandang ideya dito ang Oo. Fnatic Onyx Philippines. Pero kasi hindi titigil tong si Widi at si Aran eh. Ano? Oh, itutuloy pa rin lap up yan. Going in for that retribution steal pero hindi ata makukuha ni King Kong Ay! yung dalawa. First blood para dito kay Kong. Naku, nahulog sa patibong ni King Kong ang Team Liquid ID. Nakadalawa kaagad siya dun, medyo mahirap ito pagka early game nakakakuha yung jungle eh, no? Oo, mas lalo na kapag kay King Kong ang sinubukan ni Fabian with the retribution na agawin yung purple buff. In fact, akala ko nga naagaw niya pero hindi naman palay! Oh my gosh, killing spree na kaagad dito si King Kong. Hindi pa tayo umiinit eh, hindi pa umiinit yung kinauupuan natin. Kumukulo na agad yung laro eh. Magdadalawang minuto pa lang, men. Malamig pa yung malamig pa yung boses natin eh.
Grabe to. Pero nice one, nice one. Nice one. Gusto Nice ko yan. one. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Gusto namin yan. Oh, wait lang, Aran. Ay, ikaw ang di namin gusto. Umatras-atras ka dyan. Pero Hayward. nagamit ng removal manipulation. Habang nakapatay na rin si Bruce Wayne. Sige ko nakakuha ng magong. Habang si Aran, ako mali na. Wrong way, boss. Wrong way. One way po dyan, bossing. Hindi na pwedeng U-turn. Nahuli ka na doon, bossing. 5-0 na ating score. Fnatic Onyx Philippines. Nakakalamang na talaga. Ito, paborito kong part, burrito. Ano yan? Libreng-libreng nakaka-farm. Nako. Ang gold standard. Yun, isa pa yan, men. Isa sa mga tumatak din na hero ni Kelra. Itong Beatrix na hawak-hawak niya. Kung titingnan natin dun sa minimap, lugi eh. Nalulugi si Aaron Shiki dito at hindi na rin makadikit doon sa linya niya against sa Kelra. Oh, biruin mo naman, binapato ka ng rocket launcher, Brusco. Oh my God. Grabe naman yun, binibait out lang niya. Pero ngayon nawala ng pantusok dito si Aaron Shiki. Kailangan na niya umuwi. Alam mo, medyo matagal na ako nang huling nakakita ng, alam mo yun, 2 minuto pa lang nakatatlong kill na kagad yung isang alpha. Alpha Oo. to hindi to summon na kunyari mga Ling or kung ano man na assassin. Alpha to na nakakuha kagad ng mahagang kill. Ang hirap kalaban nito sa early game eh. Sobra. At bukod pa dyan yung sustain din na meron nito, no? So, for the side of Team Liquid, ito, real analysis lang. Kailangan talaga nilang bumili ng oras at dito na natin makikita na ang CC talaga kaya pa rin makipag 1v1. Despite na sabihin natin best XP si Hilda, wala pa rin tatalo sa 1v1 ng CC. Oo, pinaparamdam nga yung Pinoy massage. Oo. Minamasahe yung likuran dito ni Aran ng mga yo-yo-yo-yo eh. Binigyan ka na ng hilot, boss. May hilot, no? Pinoy hilot. Pinoy hilot yan. Hindi lang 200 pesos per hour yan, boss. Mahal lang ata yung 200 pesos per hour ngayon. Hindi ko alam. Pang home service na ata. Talaga, hindi ko kasi ako natatry magbahilot kasi alam mo na. Nandyan naman siguro ang pamilya, di ba? Ayan na. Oh, wait lang kasi Super family. super family naman to 4 na minuto, 5 kill para dito sa Fnatic Onyx Philippines. 1K per minute ang super family dito at si Fabian ay pinipilit din naman talaga na kumuha rin ng kanyang mga farm. Pero kasi ito na naman ang Fnatic, kumukuha na naman ng pagong. Yun naman ang maganda, no? Alam ng Fnatic Onyx Philippines na medyo nalulugi na talaga ang Team Liquid ID. Kaya naman pepuwersahin talaga nila. Ang pogi naman nun. Grabe naman. Ganun Pwede pala yung combo. fade away flicker. Fade away retry. Huwag naman yung Ay, fade hindi away. pala flicker, sorry. Pag fade Retry- away flicker, next game na ang abot mo doon, boss. Oo nga pala, sorry, mali. Oh, ayan na. Retry nga pala Brusco? yun. Okay, Brusco naghahanap din ng sisipain. Si Nipa dun sa may gilid, sa pader. Pero naisalba din naman siya dito ni Ayun. Freddy. At si Aaron Shiki naman din with the manipulation. Habang nakasalubong din si Kingong dito, inaantay niya yung cooldown nung kanyang Spear of Alpha. Pero malaya din ang pag-cut ni Kelra dito sa ibaba. Para bang ayaw paglaruin ng Team Liquid? Ayaw talagang paglaruin ng Team Liquid, par. Nakita mo yon, dinelay niya yung real world manipulation para lang siguraduhin na nakapag-dash na si Yeskel. Kailangan ng lumangoy sa mga pader. Mukhang mahanap naman ng suyo yung show pero aambahan din lang ni Brusco at nilabas na nga ang tatak ng magaling mag-choke. Ang hirap Yung talaga. amba-amba jutsu. Oo nga, yung parang nag-stutter step, di ba? Oo, yung starter step. Ibang klase talaga. Sa MPL Philippines pa lang ito pinag-uusapan natin off-cam to Umi. Isa talaga sa pinakamagagaling sa henerasyon ngayon Oo. sa pagdating sa Cho ay itong si Brusco eh. Kumbaga parang kinailangan bumalik ni Yawi para may katapat. At ayan na, may kasama pang recall! Naku, natapatan din, Spear of Alpha! Naku po! Hindi rin nakapindot ng kung ano man itong si Aran. Ngayon, sasalubong din si Brusco. Wala naman siya sipa dito pero yung idea lang na di naman ginagwardyahan. Yun naman pala, bossing. Oh my gosh. Papasok lang para lang tumayo. Oo. Ibang klase si Brusco dito. Actually, kung titingnan mo nga in terms of level halos kasi level lang niya dito si Aaron Shiki tsaka si Aran. And si Kirk ngayon, ito na yung mga pakidlat jutsu, men. Nilabas na yung mga kidlat ng Fnatic Onyx. Another real-world manipulation dito in the mid lane. At mukhang pampoke lamang ito at mananakaw na naman ng purple buff ng Team Liquid ID. Game 1 pa lamang po. Mas mataas yung gold lead kaysa sa minutes spent sa laro na to, tol. 8K gold lead. 6 minutes in, ibig sabihin, kumikita sila ng 1,500 gold per minute. Ay, grabe. Compared to their Di ko alam kung tama yung math ko, pero alam nyo naman yung punto. Grabe naman yun, no? Akala ko ML lang, may mat pa pala to. Ito, Oo, lalaki pa. Ay, yan. Naagaw. Sige. Oh, At least may konting ROI para kay TLID. Oo, may conceal din sila na ginawa dito, Ngayon, nag-aantay ng sisipain. Aaron Shiki, na-pin down itong dalawang miyembro from Fnatic Onyx PH pero matagumpay muli ang pagbasag ng Torres sa may bandang ibaba.
At buhay na buhay pa rin ang mga katorihan ng Fnatic dito, ha? Tinaan na sa sa siege power ng isang Beatrix. Talagang makikita mo na spam lang ng rocket launcher, pabira-bira dito sa mga tore. Medyo sumasakit na daw si Aran at si Ezekiel. Ezekiel. Medyo kailangan ng iwasan pero ito naman ang sipa. Hindi nila may iwasan yung mga jump beats mula kay Kela Super Prince. Ang makakakuha ng kill na yun, si Kirk. Tingnan mo naman ang Super Family, magkakahawak na kagad ang kamay at gusto na kagad kumatok at sumilip pa doon sa base ng Team Liquid ID. Look at the goal difference. Napakalala. Napakarami. Nag-a-average ng halos 2,000 gold ang lamang sa bawat roll. At bukod pa Wow. dyan, yung mga tore natin, bukod na lamang dun sa may bandang ibaba, pwede pa next game. Pwede pa talaga eh, pwedeng baunin, no? Dalhin muna dun sa sa receiving area nila. Ipa-take out na lang natin. Ipa-take out na to go po, sir. Opo, pwede po pang game 2 eh. Di ba, men? 10,000 na ang kalamangan. This is the first time na makakakita ako ng isang kupunan na gaganito sa Team Liquid ID at Fnatic Onyx PH lang ang kayang gumawa nito. Biruin mo, naglaban yung TLID tsaka RRQ. Dikit na dikit. Talaga yung parang kung fan ka ng kahit isang team doon, mapapakilig-kilig ka doon, mapakembot sa kaliwa, kanan. Ito yung kembot mo, puro pa kanan lang eh. Puro pa Fnatic Onyx lang. Parang alam mo na kagad na sa likod ng mga utak ng actually ng mga nanonood ngayon, parang alam na nila na maaari nang makuha ito ng Fnatic Onyx PH. Pero again, Team Liquid ID to, kampiyon to ng MPL Indonesia. Hindi basta-basta I itong agree. kupunan na to at kailangan ding rumispeto ng Fnatic. At hindi naman kasi, alam ko pinagtatawan na ito, gumagawa tayo ng biro na parang napakadali para sa Fnatic Onyx. Pero para umabot sa punto na to ay may nasipa na naman. O yun na, si Aran ay hindi na naman makakapindot. Pangalawang beses na yan, boss. Hindi na naman nakagalaw itong si Aran. 0-5-0 at malaya din nila makukuha ang unang lord ng laban na ito. Grabe no, yung iisang objective dito ng Team Liquid ID, Aaron Shiki with the Spear of Destruction, yun lamang yung nangyari. At for Fnatic Onyx, a 12k gold lead, 9 minutes in. This is by far one of the most dominant. Wow. Yung last game, nakakita tayo ng 19 kills mula kay Innocent. Dito naman nakakita tayo ng 12k mula sa Fnatic Onyx. At Grabe. grabing pambubrusco na ang ginagawa ni Brusco dito. Ibang klase, hindi na rin mapakali ang Team Liquid ID kung saan sila pupunta dito at kailangan na lang nilang antayin yung flow ng mga minions na medyo umangat para sa kanila. Ito na naman ang next round. Number 2 na ata ito. Ngayon si Eroshiki na pa-out na nga rin lang at malayo na naman kuha yung tore na yun. Dapat nakasipa din. Ito si Brusco ngayon, si Randy Boy pa rin nagamit yung revitalize. Si Brusco ay makakatakas din with 10% sa kanyang health. Ngayon, transition sila dun sa may bottom lane at talagang may clearing operation dito ang Fnatic Onyx PH. Oo, may clearing operation talaga dahil dalawang nasulit. Bibilang na lang yung mga larobo rito. Oh no. Kapag ka First Lord ay nakakakuha ng isang inhibitor. Pero sabi ng Fnatic, anong isa? Kumuha sila ng dalawa, tas mukhang gusto pa nilang tapusin yung laro, par. Para tatapusin na nga ata nila to. Si Kirk ay binibait lamang itong si Fabian. Ngayon si King Kong tamang wasiwas lang ng kanyang espada dito or ng kanyang spear. And kung titignan natin, level 40 na pala si King Kong habang level 10 pa lang ito si Fabian. Ngayon, go nga ba dito ang Fnatic Onyx PH? Hindi, re-respeto at aatras sila. Kumbaga parang bored na sila dito. Tara, alis na nga tayo dito. Oo, tsaka imaginein mo, men, 4 minutes silang nanatili sa loob ng base ng side. Actually, no, 3 minutes lamang para kunin yung tatlong inhibitor turret na yon at mukhang babalik sila para sa engage. Pinato na ang mga jabombits dito para si Kirk. King Kong nakapasok sa isa! Sinalubong kagad dito si Ran. Nagamit yung Vengeance dito ni Kirk. Ayun naman ay clear wave lang ang nagiging call nila dito. Dire-diretso lamang ang pagdonormal hindi No ni way. Kera at hindi nila mapipigilan. What a dominating game para sa Fnatic Onyx PH.